ginajudge ako ng ibang tao na nag-aabot ako ng flyers. Malaki yung kitaan. Like, isang unit, kita ka na lowest, 80,000. 80,000 for a unit. What more? If makakabenta Kung ka mahal ng na mahal na unit. Aminin na natin, lahat naman tayo dito nagpapakamatay sa trabaho para Oo, kumita. ang mahal mabuhay ngayon. Six digits na kita sa isang buwan. Real na real. Ganyan lang naman ang kita ng isang realtor dito sa Pilipinas. Pero, paano? Kailangan ba ng lisensya? Mahirap ba na makabenta? Meron bang kota? Stable ba ang kita? Ngayong araw, kikilalanin natin si Franca Arsiaga, isang realtor raketera, at bibigyan niya tayo ng ideya kung paano nga ba ang buhay sa ganitong industriya. Ako po si Doreen Soy Baguio. Ito ang Kayod Ngayon. Ayan, may kasama tayong raketera today. Dalawa na kaming raketera on set. At ito guys, same kami ng junior high school. Tapos ito, famous na to. High school pa lang kami, famous na to. Ito yung maganda, talented, ganyan. Okay, kasama na natin siya today. Hello. Hello. Okay. Hello. Magandang Agree? hapon. Hindi yun totoo. Totoo yun, girl. I-deny lahat. Totoo yun. Famous girl from high school. Hindi ko kaya tumanggap na. Tanggapin mo na. Okay. So, Munsay, Science High School. Tapos, 8 years na tayong hindi nagkikita. So, anong ganap mo since then? Paano ko sisimulan to? Sobrang haba. 8 years? Oo. So, ayun. Umalis ka senior high, diba? Oo. Yun. Nung nag-senior high ka, syempre nagtuloy ako. Oo. Sa Munsay pa din? Okay. Sa Munsay pa din. Oo. Tapos, nag-college ako sa Pamantasan ng Maynila. Okay. Nursing. Okay. Hanggang third year. So, Okay. nagka-pandemic and everything. Madaming factors. Sabihin ko ba? Ano? Pero yun, Naging mahirap yung naging pandemic mahirap. sa'yo. Oo. Okay. Tapos, challenging financially, unang-una yan. Tapos, we're diagnosed with depression and all. I think So, madami din. madami talagang yung tinamaan pandemic. ng Oo. pandemic. Nasa bahay lang eh. Exactly. Mm-mm. Tapos, hindi ako nagtuloy. So, Ng nursing. ng nursing. Okay. So, hindi ko natapos. I started working. So, before pa yung photography, ayan. Pumasok si photography. Paano ba yan? So, paano ka napunta? Gusto ko yung nauna. Sige, girl. Okay, photography. So, Yun yung una mo racket. yun yung pinakauna. Okay. At first, hobby siya ng ex-boyfriend ko. Hindi na namin i-reveal. Kung sino yun. Alam mo kung sino ka. Pero Hi. yun. Hobby lang siya since mahirap nga yung buhay. Kailangan kumita financially. Diskarte, no? Oo. Kailangan dumiskarte. And then, Buti okay yung photography, pandemic. Bawal lumabas. hindi naman agad. Like, hindi kami agad nagpasok ng photography nung pandemic. Oh. Parang nung magaan na. Before pa eh. Before pa, nagpo-photography na. Nagpo-photography na kami. Pero, parang like, maliliit lang na gigs. Oo. Pero yung yung after ng pandemic, doon kami bumuhos, ganon. Tapos, I mean, yung photography ko, sports talaga. Kaya ako napasok. Sa mga liga. Oo, sa mga liga, Okay. basketball. Okay. Oo, yun. Tapos hindi enough yun. Hindi. Pandemic eh. Oo. Mahirap eh. Hindi rin siya naging sustainable kasi seasonal siya eh. Oo. Hindi siya yung katulad ni, I don't know, MPBL nga, nag-off season eh. So, pag walang shoot, wala rin. So, kailangan nating Per humanap. game yun, di ba? Oo, per game yun. So, kailangan nating humanap ng ng pagkakakitaan talaga para masustain yung life. So, pumasok si VA. Nag-VA ako. Nag-VA ka. Okay. Freelance yun. Oo. Saglit lang ako kasi feeling ko ayoko nung job na uupo ako. So, I also Alam tried, mo, same. diba? Parang, Yung mga tao na okay lang dun. ang galing nila kasi ako hindi ako mapakali. Feeling Ako ko din, may girl. ADHD. 8 to 5, hindi ko kaya makakatulog ako. hindi lang tulog. Feeling ko magte-TikTok ako, sa selfie lang ako. Magpapaganda lang ako. So, for me, hindi para sa akin yung ganong type of job Okay. na nakaupo lang ako. Hindi siya akma din sa
So, Personality. ayun, nag-pray ako nun. Sabi ko, God, ito ba is para sa akin? If not, bigyan mo ko ng sign. So, pangit naman yung transition ko. May nag-message sa akin na director Okay. ng SMDC. So, I forgot to mention earlier na nag-SMDC ako for 2 months. Okay. Kaso hindi ako nagtuloy kasi they demanded that I should go to Iloilo. Pandemic to. Yeah, parang, oo, pandemic yun. Okay. Na mag-iilo-ilo ako. Sabi ko, girl, ang mommy ko tumatanda na, gusto kong makasama. Kaso, tas ayun pa, parang bago lang sa atin. Tayo nga, parang sa edad natin, di natin kaya mag-move out. Ng like, kumuha ng apartment, malayo sa pamilya. Tapos yun, full-time yun. Ibig sabihin sa Iloilo ka nakatira. Oo, ganyan. doon ako titira. Tas, hindi ko kaya. Parang natakot talaga ako. Oo. Tapos, Walang nightlife sa Iloilo. Meron. meron Okay, hindi yun tayo. yung reason. Okay, Oo, okay. Balik tayo. Okay. Anyway, saan na ba ako? Nawala ako dun sa Okay, doon sa nightlife. SMDC. Wait May lang, sa'yo nag-message? Oo, kasi nga 'di ba nakita na nila ako ng 2 months. Nakita nila sa 2 months na 'yon, wala pa kaming mga ads, wala pa kaming any strategy na alam mo 'yun, manning lang talaga. Ganun lang yung Ano yung money? manning is going to the mall, may booth kami, tapos mag-aabot kami ng flyers. Ah. Yun lang yung strategy ng team ko before. Okay. Tapos nagsisimula pa lang yung online marketing, no. Parang nauuso pa Oo, lang. kasi pandemic, lalong nag-boom yung online marketing. Oo. Naka-close ako ng 2 units nang hindi ako na-fundan ng ads. So, organic yung ginagawa ko. Like, nag-share ako ng, kunwari, from scratch I have to make a poster na nandun yung mukha ko, nandito yung product, yung project. Yung sinisell mo. Oo. Tapos, i-share ko siya sa mga Facebook page. Like, everyday, nag-share ako ng, I think, 100 pages. Sinishare ko yung post na yun. Ano yung pages na yun? Paano mo nahanap? Like, kunwari, ang project is Iloilo nga. Oo. So, sasali ako sa mga pages or groups. Oo, sa mga condo Iloilo. for rent in Iloilo. Oo. For sale, Okay. buy and sell in Iloilo. Tapos, ano ba yung mga cities sa Iloilo? Pasig. Haro. Yun. Oo. Yung Haro na yun, sasali ako sa mga buy and sell ng Haro lang. Gets mo? So, ano yun suntok sa buwan yung ganun. Tapos, nakita nila na first week ko pa lang, nakabenta na ako ng 2 units from online. And then yung 1 is family member ko. So, ibig sabihin, yung sa mga pinost mo, may kumagat. May kumagat. From Japan siya. Okay. Yeah, so completely virtual lang. Nag-Zoom call kami. Hindi ako sanay sa computer, pero tinry ko pa din. Tapos ayun, natuwa sila na may sarili akong palo. Na hindi ko kailangan yung uutusan akong mag-manning. Parang, alam mo yun, extra mile. Gagawa ka ng paraan to generate a sale. So, natuwa sila na ganun. Sa'yo na mismo galing. Ang ganda nun. Extra palo. Oo. Gusto ko yun. Diba? Oo, extra Oo. palo. Oo. So, ganun tayo sa Munsa. Uy! Lagi. Pasok na po kayo. Nag-promote. Okay. Tapos ayun, after, umalis na ako. Okay. Kasi hindi ko gusto yung offer. So, Na Iloilo. Oo, doon pumasok yung call center and VA nung nawala ako doon sa Sa Iloilo offer. Oo, sa Iloilo offer. Okay. Tapos, napagod ako doon nga sa 9 to 5 job ko and online lang, sa bahay lang. Feeling ko, eto na ba ako for life? Ganun yung mga realization ko. Masaya ba ako? Hindi. Parang pinipilit ko na lang yung sarili ko, dinadrag ko yung sarili ko na, ay, kailangan ko ng pera. So, Gano'ng katagal yan? I think, nag-last ako ng 8 months doon. Matagal din, ha? Tagal. Pero kasi, girl, that time, feeling ko maluwag na yung pandemic nito. So, mga 2022. Mga ganun, oo. Habang nag-VA ako, or kumikita ako doon ng 20 to 30. Tapos, meron pang photography. So, girl, parang for someone na walang natapos, kumikita ka nito. Tas, Taas na rin. sa photography, Oo. pumapalo din ng 30 to 40. Imagine kung... mataas siya. Mataas siya in total. 60, 50? Yeah. Tapos sabi ko, hindi pala kailangan ng degree. Wow, sorry guys. Pero, hindi ko kayo ina-encourage na na hindi mag-aral. Pero,
Ayun talaga. Pero diskarte din talaga. Oo. Whether may degree ka o meron, kailangan yun eh. Kailangan mong pumalo. Mm-mm. So, ayun, hindi na ako masaya. Tapos, nanghingi ako ng sign kay Lord. Mm. Imagine, yung magme-message sa'yo, director, Mm-mm. na, are you looking for a job, Franca? May hiring kasi kami ngayon. So, nasa ano ka pa nun? VA ka pa nun? Oo. Teka, may pahabol akong question. Kasi syempre nadadaanan natin yung yung mga nagmamaning sa mall. Oo. Tapos, hindi ba parang may stigma? Diba? Na parang pag nilapitan ka, ayoko po. Oo. Ganyan. Oo. May ganun. O kaya may pag-iisip na, hindi ba nahihiya yung mga to? Oo. Anong thoughts mo on that? May nagsabi sa akin, kasi yung unang-unang araw ko na nagmanning ako, hindi ko alam talaga yung gagawin ko. Hindi man lang ako tinuruan ng manager ko. Oo. Sariling diskarte. Like, pasok ka lang, may kasama ka, tapos itong kasama mo marunong. So, kami nung kasama ko, ayokong humarap sa tao. Baka kakilala ko yan. Nakakahiya. may ganyan. Oo. Tapos, ayoko din yung dinudumog namin yung Yung mga nilalapitan. tao. Kasi ako mismo, ayoko nung nilalapitan ako sa mall. Ako din. Diba? Iiwasan mo eh. Oo. Pag papunta na sa'yo. Oo. Kahit yung mga, libre pakilay. Ha? Nagpapakilay? Para... Diba may mga may mga make-up yung products, yung mga bakla. Yes. Ma'am, kilay. Tapos babendahan ka ng eyebrow pencil. Yes. Nahihiya ako sa mga ganon. Tinatakbuhan ko minsan. Minsan tumutungo na lang ako. Okay. So, hindi mo ginawa yung ganon, yung ikaw yung lalapit, ganyan. At first, pero kasi, ito ngang si kasama ko, sabi niya, Be, yung kikitain natin sa isang unit, ito yung value, 6 digit. Bakit ka mahihiya? So, from there, sabi ko, oo nga no. Siguro, sinishame ako. I mean, ginajudge ako ng ibang tao na nag-aabot ako ng flyers. Pero, same ba tayo ng kinikita? Baka nga mas malaki pa yung kinikita ko sa'yo. Uloy, Ang isipin ko yabang. na yan the next Hindi, time. Sa mall, mas malaki kinikita, 6 digits. Be nice talaga sa sa mga nagfa-flyering kasi mayayaman yan. Hindi mo alam na. Tsaka honestly, hindi siya kabawasan bilang tao. Diba? Ano naman kung nag-aabot ka ng flyer? 'Di ba? Oo. Oo. Parang naisip ko din 'yun, ako as a person, kami nila Kurt, like, nung high school ako, makulit ako eh. Like, sasayaw ako in public. Oo. Mahilig po siya sumayaw. Magaling po. Sample. Mamaya. Hindi, pero ayun, parang wala akong hiya nung high school. Ang kapal ng mukha ko. Nadala mo naman sa trabaho. Ayun nga. Pero yun, Perfect. ayun. Tapos, bakit hindi ko dito gawin? Dito may katumbas na kikitain ka. Oo, yung mga sayaw natin nung high school, walang bayad yun. Oo. Tapos, Oo. ngayon, ganito yung kikitain mo. So, bakit ako mahihiya kung ito yung magpapakain sa akin? Oo. Naman. Diba? Naman. So, yun yung naging mindset ko that time. Mindset lang talaga, no? Oo. Mm. Tsaka, rin, yun, may mga tao din talaga na buying na. Okay. So, pupunta sila sa booth kasi gusto lang nila personal makita yung ahente. May kausap na yan online. Pero hindi sila nagtitiwala online. Okay. So, gusto nila sa booth. So, swerte mo kung ikaw yung lalapitan. Mm-mm. So, that's why pasok ako ng pasok. Every time, yung mga ka-work ko parang tinatamad mag-manning. Sabi ko, you don't know kung anong araw at kung sinong tao yung lalapit. So, on my very first day sa manning, may na-close ako na worth 7 million. Okay. Girl. So may kausap na to? O Wala. napadaan lang siya sa mall? Napadaan lang siya. Napadaan sa mall tapos bibili ng 7 million? Yan ang gusto nating buhay. Ang galing. Kasi, maganda rin yung siguro nadala rin sa explanation. Hindi kasi alam ng mga tao na dumadaan sa mall na maganda yung kitaan sa real estate. Okay. Hindi lang naman siya property. Yun yung maganda doon. Pwede mong pagkakitaan yung property mo. In what way? Mga Airbnb? Airbnb, rental. Ayan. Iyan yung hindi alam ng lahat ng tao. Akala nila kapag bumili ka, it's a liability. Kasi babayaran mo Babayaran mo. Which, ang nangyayari ngayon, kapag bumili ka ng unit, ang magbabayad sa monthly mo, yung rental income mo. Kaso gano'ng katagal? Ayun, yun yung usapan ngayon. Depende yan eh. Yung pinakamabilis is 4 to 6 months. 46 months na naguhulog ka, dun ka palang kikita. May spot down payment yan eh, na tinatawag. May down payment ka. Okay. So, kapag na-reach mo na yung 5% nung payment, and na-comply mo na lahat ng requirements mo, wala ka ng locking, magbibilang na tayo ng 4 to 6 months. Okay. Simula na yun. After mo pa mabuo yung 5%. So, hindi lahat ng team, hindi lahat ng
agent is nag-offer ng furnishing. So, yung team namin, may team kami for furnishing. Okay. So, si furnishing namin, same day. Same day na tinurn over sa'yo, i-furnish na? Yes. Maganda. Maganda talaga. Maganda. Kaso hindi lahat ganyan. Oo, hindi Feeling lahat. ko rare yan. Oo, maganda yung team na napasukan ko ngayon Mm-mm. na one-stop shop, ganun yung idea. Mm-mm. Na 24 hours, let's say today, mabigay sa'yo yung keys. Give us 24 hours. After 24 hours, Furnish na siya. Tapos pwede nang i-occupy. Magic. Ganun. Galing. Oo. And then, ipapasok na siya sa Airbnb nung araw na yun. Kaso, kung kunyari, aspiring realtor ka, realtor yung tawag, di ba? Paano mo mahanap kung ano yung magandang team? Ano ba yung trial and error? Or may mga tinitignan ka bang signs na, okay, ito yung magandang team, dito ako mag-a-apply? Siguro, do your research. Napakahalaga ng research kasi ang daming hiring na pag nakita mo sa Facebook, nakaka-tempt na you're gonna earn 6 digits. Pero, ikaw kasi, ilalagay mo yung sarili mo dun sa mga kliyente mo. Okay. Like, ilagay mo yung sarili mo doon and then, magugustuhan mo ba yung i-offer nitong team na to? So, you can like, for me siguro tip ko to, kung gusto mo makita yung right team for you, try mong magpa-present, try mong mag-act as a client. Oh. 'Di ba? Why not? Tapos, pag nagustuhan mo yung offering nila and may pruweba talaga sila, ask for proofs kasi madaming Proof of like proof na ito na yung income nung mga nabentahan namin. Oo. Okay. And proof na meron kaming furnishing team. Madami kasi talaga sinasabi na pwede nating ipa-furnish yan. Pero saan? Pagdating ng furnishing, pag nag-reserve ka, nakakalimutan ka na nitong mga agents na to. Napakadaming ganun. Which gusto kong ibahin yung yung stigma ng mga tao sa ahente kasi hindi lahat same ng service. That's why ngayon binabago namin itong team na to. Binabago namin yung tingin ng mga tao sa mga agents kasi ang sama talaga. Oo, kapag nabenta mo na, bahala ka na sa buhay mo. Ayun. Yun yung maganda dito sa team ko kasi after sales, dun sila nag-excel. Kaya tumagal ng 13 years and yung team na to is because naaalagaan yung mga kliyente. Hindi pinababayaan. Lahat ng team may after sales. Hindi. Hindi. Yun nga yung yun yung nakakatakot. Yun yung titignan mo. Okay. Oo. Ikaw kung buyer ka, kailangan titignan mo yung team talaga. Do your research. Hindi pwede na, okay, ang ganda ng offer nito. Tignan mo, maghanap ka ng proof, evidences na okay talaga. Pero kung aspiring realtor ka din, yun din yung hahanapin mo. Kasi yan yung mga team na magtatagal. Totoo. Yun yung team na lapitin. Oo. Imagine, sisimula ka lang sa real estate na trabaho. Kung ano yung ibibigay mo sa client mo, tapos hindi totoo, parang konsensya mo yun, di ba? Oo, may pera ka nga. Pero paano mo nakuha yan? Makakatulog ka ba sa gabi knowing na someone may bad feedback sa'yo? Oo. So kami, O kaya medyo dinaya mo. di ba? Dinaya mo eh. Nagkaroon ka, pero sinira mo naman yung pangalan mo. Nagpakilala ka. Okay. Ano yung mga pros and cons bilang realtor? Pros. Ano yung mga gusto mo sa trabaho? Ano yung mga hindi masyado? Okay. Oh my God, ang daming gusto. Kasi nasa tamang Hindi team. maganda. Okay. For me talaga. Pero yun, yung feeling ko yung pinakagusto ko, hindi ko kailangan pumasok ng 9 to 5. Okay. Hawak ko yung oras ko. Kasi dito sa team ko, it's completely, hindi naman completely. Kasi, Remote? oo. Like, pwede akong magbenta kahit nasa Boracay ako ng 2 months. Ganon. Online Sarap. lang eh. Nagkakatalo lang naman yan sa viewing. So, pag yung client gusto ka makita in person. Pupunta ka talaga? Oo. Pero meron din kasi kaming tao sa team namin. Pwede mong utusan na lang. Oo. Sila yung nag-handle ng in and outs. Sila yung naglilinis ng nung mga Airbnb na units namin. So, kunwari may viewing kami and nasa malayo ako, pwedeng sila yung magpa-view. Pero may mga clients kasi na hindi sila pumapayag na Ibigay mo sa iba. hindi, paano ba? Na hindi sila pumapayag na presentan ko sila online kasi hindi sila sanay sa online world. Gusto nila personal. Okay, gets. So, Gets yun yung- naman din. yun yung- Malaking pera eh. Oo. So, syempre gusto mo sigurado ka. Oo. Pero yun, mas madami naman akong clients na online, nagtitiwala. Kasi nga, may pruweba na kami na
na working talaga to, na earning talaga tong business na to. Na legit siya. Okay, so that's one. Handle mo yung oras mo. Ang ganda nun Oo. Ang ganda nun. Sa panahon ngayon, rare yun. Di ba? Parang, hindi ko kasi talaga kaya na upo lang ako. Yung 8 to 5, Monday to Friday, kailangan pumunta ka sa trabaho, magko-commute ka, umulan umaraw, kailangan pumunta. Oo. Ayoko nung type ng job na ganun. Sabi nga ng friends ko, ang choosy ko sa trabaho. Kung yun yung gusto mong gawin sa buhay mo, okay Diba? lang. Ang saya. Tapos siguro masaya din kasi nasa tamang team ako. Yun. Kasi, di ba nga, galing ako sa kabila na hindi ganong kaganda yung system, yung strategies. Ngayon, na nasa tamang team na ako, ang sarap sa feeling na fulfilled ako pag may client ako, tapos natulungan ko siya, simula hanggang dulo. Na-turnover ko ng may ngiti sa face nila. Ang ganda. You get satisfaction, hindi lang dahil kumikita ka ng okay, kundi kung nakatulong ka sa isang tao. Yun din Ganda. Diba? Kasi rin, parang gusto ko lang din i-add na yung, diba yung course ko is nursing. Oo. Nursing is like taking care of people. Parang yun yung, siguro kaya ako nag-nursing, lagi yung tinatanong, bakit ka ba nag-nursing? Sa tingin ko gusto kong tumulong sa tao. Siguro hindi para sa akin yung nursing kasi pwede naman akong tumulong sa ibang tao. Sa ibang paraan. Sa ibang paraan. And I think this is Ganda my nun. way. Oo. Ang ganda. Uy, nakaka-proud ka, te. Dati sumasayo lang tayo ng dinikling. Uy, ano ba yan? Sa ulo ko pa. Okay. Hawak ang oras. Ano pa yung sabi mo? Nasa magandang team ka. Okay. Ano pa? Kumikita ako. Magandang kitaan. Kitaan. Yun talaga. Yun talaga ang maganda. Aminin na natin, lahat naman tayo dito nagpapakamatay sa trabaho para kumita. Ang mahal mabuhay ngayon. Oo. In this climate, ang hirap. Totoo. At maganda yung kitaan dito. Oo. Ang cons, ito na. Okay. Medyo matagal. Kailangan, at first, paano ba yung commission dito? Marireceive mo yung commission once may milestone. So, Milestone. Okay. Diba nabanggit ko kanina, may mga clients na gusto agad parentahan yung unit nila, so they have to pay the 5%. Binabagsak na agad. Okay. May mga clients din kasi na hindi nagmamadali. Okay. So, sa 65, ngayon kasi 65 yung project ni SM. Sa 65 na yun, maraming pre-selling. So, Okay. marami rin kasing hindi pa kaya mag-provide ng ganong Isang bagsak. kalaki. Malaki. So, katulad natin, sa mga age natin, gusto natin mga pre-selling lang para hindi ganon kabigat. Magkano ba yung mga 300K, 400K? Oo, yung spot. Mabigat. Mabigat. Oo. Mabigat siya. Unless anak ka ng someone na... Okay. Anak ka ng... Unless ikaw si Jonas Abadilla. Jonas. Shout out. Shout out, Jonas. Anyway, ayun. May 300K si Jonas. Sorry. Okay. Okay. Balik. Sorry. Oo, te. Ang saya. Parang gusto ko na rin mag-change. Huwag natin sabihin. Anyway, ayun. Malaki yung kitaan. Like, isang unit, kita ka ng lowest, 80,000. Ganun. 80,000 for a unit. Oo, pero nga, yun nga, may mga client na matagal. So, habang Okay. nagbabayad sila, marireceive mo yun, pero part-part. Oo, ganon. So, it varies. Kasi, di ba, iba-iba rin yung presyo ng units. Okay. So, itong, sinasabi kong 80,000, ito yung pinakamurang unit. What more if makakabenta Kung ka mahal ng na mahal na unit? So, may mga units kami. Ako, I'm proud to share that I sold. As you should. Na nakabenta ako ng worth 24 million My goodness, na unit. Girl. Sis. So, just to give you... Moment of silence. Just to give you an idea, it's 80 to, I think, nasa 600 to 700,000 per unit. Depende sa sarap. presyo. Ang sarap. Tapos, from my, parang explain ko lang din, from my previous team, di ba nga, naka 60 million lang ako in 1 year and 3 months. Another pro, Tapos sa'yo, isang property lang yung 24. hindi, doon din yun, yung 24 million. Okay. Kasama na sa 60 yun. Oo. Okay. So, dito sa new team ko, I started off February this year. February 3 months ago. March, Oo. April, May, June. 4 months na pala. Okay. February, I started training. Ang dami kong nakausap, 0 sales. March,
40 million. In 1 month, 40M. Ilang property yan? I think 8, 12, di ko alam. Pero iba-iba eh. Worth 6 million yung mga units na yun. Ako. Teka lang, training. Wait lang, ito to, curious ako. Sabi mo na kailangan mo mag-antay ng time bago ka maka-receive. Pero may madaming tao na wala silang luxury na mag-antay. Paano kapag kailangan mo na yung pera? Paano kapag binabayaran ka, may sinusustain ka na pamilya? Paano yun? Etong trabaho na to, hindi siya for people na yung, paano ko sasabihin? Hindi siya for people na wala kang lakas ng loob and pasensya. Talagang dito, waiting game. Meron at merong time na wala ka muna. Kunwari, from scratch ka. Wala ka talagang pera for 1 year. For 1 year? Humble ka muna, ganon. Paano ka nagsusurvive kung wala kang pera na 1 year? May allowance naman yan. Okay. So, yung allowance, sobrang liit lang. Like, paano yun? kung hindi mo pa ma-reach yung quota mo, wala kang allowance for another 6 months or another 3 months. So, Paano yun? eto nga, yung pro, I mean, yung cons dun sa last team ko, I have to wait 1 year para kumita. Dito sa new team ko, hindi ko kailangan mag-wait ng sobrang tagal. Kailangan ko lang ay, I think, 4 months para maramdaman yung komisyon. Kasi nga, Okay. all our lahat ng target clients namin, Airbnb, business yung hanap. So, okay. selective kami, hindi for pwede, may mga lumalampas na personal use. Pero most of our clients, Airbnb. investment talaga, gustong kumita. Ah. That's why they provide the 5%. Siguro sa atin malaki yun, pero sa kanila, if mabilis yung ROI, why not? Gets. And also, they're from abroad. So, lahat ng clients namin, sa ibang bansa talaga. So, may mga pera yan. Gets. Baka napag-ipunan na rin. Oo. Ng May matagal. mga ipon na yan, sure ako. At planning na yan, kumuha. Pero kung 1 year o kaya kahit 4 months dun sa case mo, paano mo isusustain yung sarili mo? Kung example, aspiring ka na realtor, paano mo isusustain yung sarili mo ng 4 months wala kang pasok ng pera? Ako personally, naitawid ko kasi meron pa akong isang trabaho. Yung photography. Yes. So, may mga shoots ako na on call lang din, ganun. Or kapag may season, ako yung photography. So, Monday to Friday, ang focus ko is mag-real estate. Okay. Target, sige, client lang, kuha ng client, magbubunga din yan. Yun yung mindset ko. And then Saturday and Sunday, nagpo-photoshoot ako. Kasi usually, yung mga liga, yung mga commercial leagues ngayon, Sabado at Linggong ginaganap. Gets. Oo. So, may mga work or nag-aaral yung mga players. So, literal, 7 days a week ako nagtatrabaho Grabe. para masustain yung SMDC, yung real estate ko. Tapos, May mapagkukunan ka. oo, ganun. So, kailangan mo ng something na magfu-fuel dun sa isa. Kayod di, pero alam mo, isip ko, it's one thing na sabihin mo sa sarili mo na bubunga to. 1 month, 2 months, 3 months, kaya pa. Pero isang taon mo sinasabi sa sarili mo, kaya ba yun? Kinaya ko eh. Ano yung nakapagpa-hold on sa'yo? Yung mga manager ko, yung mga example, sila kasi parang, heads up, Franca, mahirap ka muna ng 1 year. Humble ka muna ng 1 year. Yun yung niyo, And humble then, ka muna. Okay. Oo, in-explain nila. Pero lagi nila kaming minomotivate. Yun yung gusto ko sa both teams na napuntahan ko. Hindi sila nagkulang magsabi na, tignan mo ako ngayon. 3 years ako, tiniis ko yung ganto na wala pa Madalang ako. yung pasok. Kasi pag nagbunga yan, pag sunod-sunod na yan, hindi mo na kailangan ng isa pang job para sustain yun. Yung isa mong job, yung yung real estate. Ito na mismo yung bubuhay sa'yo. Nakakaloka, no? Ganito na yung mga iniisip natin. Investing in the future na tayo. Sa totoo lang. Naninibago ako na ganito na yung, pero totoo. Totoo. Feel ko kasi ang daming living in the moment lang. Yun yung mahirap. Wala As kang long as plano. may kinakain ako ngayon. Pero next week, next month, next year, 5 years from now, hindi ko alam. Hindi ko alam kung nasan ako. Hindi ka ganun. Hindi ako Looking forward. Looking ahead ka na agad. Lagi, ahead. Kasi parang kung, sa tingin ko, it comes with experience. Okay. Kasi ako, di ba, parang survival mode ako. So, since nag-move out nga ako sa amin, ganon. At 18 years old. No? Yeah, 18 years old, umalis na ako sa amin. And then,
kailangan kong mag-isip na paano ako kakain everyday, paano ako in the future, paano ako in next year, ganyan. Ganun yung mindset ko. So, ako, hindi ko ugali na magpahinga. Kaya pagod ako. Na kailangan, palagi akong may ginagawa. Pag wala akong ginagawa, kinakabahan ako. Hindi ko kayang mapirme. Feeling ko, yung mental issues ko, magmamanifest siya kapag Kapag wala akong natenga ka. ginagawa. Kasi, dapat magplano ako ahead. Kasi, coming from a family na hindi na plan yung future, kakabahan ka eh. Ayaw mo mangyari. Ayoko maulit yung cycle na, di ba nga, hindi ako nakagraduate. Kasi di ba financially, hindi rin ako supported. So ako, kailangan, pag nagkaanak ako, Hindi ganun. Dapat mag-iipon ako. Dapat may emergency fund, may ganito. Lahat may funds, may college funds. Ang hirap, ang hirap. Pero very admirable. Na ititigil mo na. Sa akin na matatapos yung Diba? ganong mindset. Ganun dapat tayo. Oo. Yun yung proud ako sa generation natin. Ayaw na natin maulit yung traumas Oo. na na-experience natin. Kasi siguro, may ganong mindset, di ba? Na, ako nga, naranasan ko yan eh. So, dapat kayanin mo din. Tayo, Baliktad. oo. Naranasan ko na yan. Hindi mo na yun mararanasan. Parenting ang topic. Ay, iiyak. Pero nakaka-proud. For real. Diba? May work-life balance. Nabanggit mo, nahawak mo yung oras mo. It pays well. May work-life balance sa... Yeah, I think meron naman. Lately kasi, I'm trying to prove na deserve ko yung position ko dito sa team na to. Okay. So, buhos ako. Like, before kasi nag-gym ako. Nag-gym ako, Oo, nagka-count ako grabe ng... po. Grabe po yung gym. Dapat makikita, follow niyo po siya. Grabe yung pag-gym niya. Ang galing nung ganun mo, girl. Ang bigat nung ganun mo. Ang galing. Promise. Okay. Mag-gym na ako mapaya. Yun. So, nagagawa mo, nasusustain mo yung life. Mahal ang gym, ah. Oo. Ang mahal ng gym, ang pinakamahal sa lahat, pagkain. Yes. Lalo na ngayon. Ang mahal ng pagkain kasi if you're bulking like me, kasi iba-iba naman tayo ng goal eh. Ako, I wanna stay toned. Hindi yung payat lang. Gusto ko muscle yung nakikita nyo, pero not very musculada. So, you have to eat the right proteins. So, Mahal yun, no? di ba tayo, sanay tayo sa household na kung anong nandyan, yun na yun. Oo. Ikaw hindi, kailangan mong iluto yung food mo. Ako, maarte pa ako. Ayoko ng itlog lang tsaka manok, hindi. Kailangan creative tayo. So, minsan chef din ako, guys. Rakitera in all sense of the word. Okay. Ang daming nagme-message sa akin na pwede bang i-meal prep mo ko. Ay, wala akong oras. pero Pinagluto ka pa. pero ayun, ang daming inspired na nag-meal prep din sila. Just, kasi nakita nila yung yung mga stories ko. Sa, paano ako nag-start sa gym mo, ganyan. So, I think, nung umpisa, kinaya ko. Pero ngayon, may pinuprove. Gusto ko lang talaga na makita nila boss ko ngayon na, boss, kaya ko po. Kaya ko po yung gusto nyong mangyari. Kaya ko po yung quota. So, nandun lahat yung effort mo, yung focus mo. Okay. Pero, I know deep down, mali. Yung ibubuhos mo lahat sa work. Kailangan magtitira ka for yourself. So, ngayon, ang binabattle ko is time management. Kailangan mo i-manage yung time mo para bago ka paano ka magluluto, paano ka mag-gym, paano ka mag-church. You have to. Pero nakikita kita. Kasi nakaka-spend time ka pa with friends, nakakalabas ka pa. So, meron. May work-life balance. Oo. I think, meron talaga. Kaya. Kakayanin. Hindi Okay. lang ganun pero kakayanin. Ang daming option sa real estate kung paano ka kikita. Hindi lang bilang Ahente. ahente. Pwede mo kayong mag-marketing part. Ano pa? Rental. I mean, ako mismo. I'm planning. My workmates, sila, may mga units na sila. Ako dahil kakastart ko nga lang dito, once na ma-receive ko ulit yung mga receivables ko from Sa mga benta mo. sa mga benta ko, I will invest na ng 1 unit. So, ma-start ko na yung Airbnb ko din. Imagine, ahente ako. Kasi that's how my manager works eh. Yung 13 years na po yung manager ko. So, si manager, 7 na yung unit niya. As in, pinaparentahan niya. Yes. So, paano dumami ng ganun yun? So, nakita niya rin na maganda kasi yung offer mo. So, why not ikaw din itry mo? Ikaw din. Pero kung mahalaga yun, na parang may sarili kang tiwala dun sa binibenta mo. Diba? Ikaw yung testimony na maganda yung
yung binibenta. Oo. Kasi kung ikaw wala kang tiwala dun sa binibenta mo, ba't sila bibili sa'yo? Exactly, 'di ba? Kaya I feel like marami kaming sales kasi yun pa lang pag nag-intro ako, lagi kong pinapakilala yung manager ko. Abigail Arbis. 7 na po yung unit, may mga farm, may mga resorts, pero coming from her, owning a condo is still the best way. Lagi niya yun sinasabi. Kasi doon pwede kang magparenta ng townhouse, ng apartment, pero yung kita doon, sige, you're gonna earn 13,000, 15,000 monthly. Ang ganda ng potential dito sa Airbnb is, let's say, in 1 month, you can earn up to 40 to 60,000. Kasi passive lang yun. Yes. Ayun yung maganda doon Ang is ganda. hindi siya fixed na 15,000 monthly lang yung kikitain mo. Mas mataas yung potential na income mo kapag Airbnb. Kasi daily basis siya. Ano? Ang maganda pa, kapag Airbnb yung unit mo, if you wanna use the unit, you can do so. Yes, lalo na kung walang lagyan. Yeah. So, siya, personal and for investment yung purpose mo. Ang ganda nga. Gusto ko na mag-Airbnb business. Exactly. Isipin mo, yung mga napepresentan ko, bakit sila bumibili? Kasi ang ganda ng model. Ang ganda kung paano kumita. And what's, on top of everything I said, Oo. yung pinakamaganda doon is, nakakapag-focus pa sila sa trabaho nila, sa day job nila, and sa family nila. Bakit? Sino bang mag-handle nitong rental business mo? Kami din. Yun- Pero option na sila yung mag-handle. Yeah. Pero kung ayaw mo ng emotional stress, ayaw mo ng mga this and that, yung papers, kailangan pumunta ng ng site, kami na. Kasi may charge lang yun, I think 10%. Hindi kawalan na, kunwari, unit mo, 66,000 yung earning for this month. 6.6K. Oh, yung 6.6K, okay na. May naglilinis na, may naglalaban na ng mga, Ang ganda. pati laundry, everything. Tas yung bills mo, kami na rin yung magbabayad from the rental income. So, hindi na siya Okay. So, yung makukuha nung nag-invest, malinis na. parang, malinis na. Directly na sa bank account mo. Ang ganda. Eto lang, gusto ko lang ulitin kung gaano kaganda siya. So, from the unit, Oo. SM, yung company. Oo. So, top 1 yung SM sa Philippines. Kasi sobrang, 14 years pa lang si SM sa industry. Oh. Pero, 65 projects na agad. Kung ikukumpara mo sa ibang developer, 100 years na sila, 50 years na sila, onti lang yung mga units. So, Gets. only proves na si SM is, maganda yung strategy nila. Ayun, number 1, yung unit. Pangalawa, nasa right team ka. Naaalagaan ka till the end. Yung documents, lahat kami yung magpa-process nun for you. So, yung iba, once na mag-reserve sila na bahala sa mga requirements nila. Well, sa amin, kami lahat, hanggang mabook na yung unit mo. So, yung pangatlo is kami rin yung mag-furnish if you want to. Pero, hindi naman siya mandatory. Gets. So, if meron kang kakilala, you can do so. Pero, ang sinasabi namin dito sa furnishing, same day. Wala tayong antay, walang delays or anything. Tapos, yung advertising. Ito na nga si Airbnb. May dedicated team kami. Sa lahat na nabanggit ko, may dedicated team kami na gumagawa nun. So ako, kahit busy ako selling the projects, merong mag-aasikaso ng Airbnb mo. So, yung hindi napapabayaan talaga. hindi talaga. So, ayan, we're looking talaga yung team na to. Long term yung tinitignan namin. That's why yung mga investors namin, hindi lang kliyente, hindi lang bumili sa'yo, business partners yung tingin namin. Ang ganda. Pero alam mo, nakikita kita magsalita. Required ba as a, kunyari, aspiring realtor ka, kailangan magaling ka magsalita. Kailangan ka mag-English. Ganon. Hindi na ako magaling magsalita ngayon. Ang dami kong Magaling na, ako. Asa na ba? Bibili ko na. Nabibili ko na. Hindi naman siya requirement. Pero I think, parang advantage mo. Okay. Pero walang assessment. Na kunyari, Wala. magsalita ka dyan. Ganon. Walang ganon. Ang kailangan mo lang is bebenta ka. Pag pag nag-interview ka, ganyan, Okay. kay SM, tatanungin lang nila sino yung market mo. Paano mo ibebenta yan? Tapos, sa tingin mo, makakatulong ka sa team na to mag-produce ng sales? Parang mga Paano ganun lang. malalaman yung sagot sa mga tanong na yun kung wala kang experience? I think you have to do research talaga. Kasi ako, Okay. may mga tumulong sa akin, nagtanong-tanong ako. Yun yung paraan ko. Kung ano isasagot, Oo. pag ganun. Oo. Okay. So, nakita naman nila na
yung strategies and yung mga sagot ko nung interview, Mm-mm. pwede, potential yung mga client ko na, Mm-mm. kasi di ba nag-art dealer ako? Oo. Before pandemic? Yeah, before pandemic. Okay. Like, while doing the photography on the side. Raketera. Okay. Ayun. Okay. Nag-art dealer ako. Yun is company ng ex ko din. Okay. So, So, medyo nakakatulong yun. Parang experience din siya. yeah, I think yun nga yung training ground ko. Oo. Na kumausap ng client, nanginginig pa kaya ako kapag may papasok dun sa sa MOA kasi yung yung Oo. kwarto namin, yung office. So, pag may pumapasok, anong sasabihin ko? Pero, ayun, eventually, kapag humarap ka sa tao ng humarap, practice talaga. Masasanay ka. Masasanay ka. Tapos, makikita mo pa yung mga tao na, yung may mga result na, Mm-mm. kung paano nila ginawa, manood ka. Take what resonates. Tama ba? Ang Tama ganda. ba? Oo, yun. Kailangan mo lang manood and i-absorb mo kung paano Absorb yung lang atake. absorb. Oo. Lalo na kung nagsisimula ka, no? Oo, hindi kasi lahat ng mga tao sa paligid mo gagayahin mo yung estilo nila. Mm. Dapat meron ka ring parang yung identity mo na eto si Franca, eto yung branding ni Franca. Paano ba siya humarap ng client? So, may branding pa rin yan. So, feeling ko ako, nakukuha ko yung mga client kapag authentic ako sa sarili ko. Oo. Na sinasabi ko na, ma'am, ito kasi may trabaho pa ako na ganito. Mm-mm. Parang set ko lang yung expectations niya na Mm. 2 po yung job ko, ganun. Parang natutuwa sila na, grabe, ilang taon ka na. Tapos, ilan yung trabaho mo, ang sipag mo. So, natutuwa sila na masipag ako. And hands-on talaga ako na kapag may request sila, sige ma'am, gusto mo samahan kita? Which, hindi naman lahat ng agents Nag-o-offer mag-effort. na ganun. Oo. Ako lang, gusto ko lang, nasamahan kita, gusto ko makita yung process. Kasi I know in the future, magiging manager din ako. So, kapag nangyari yun, alam ko kung paano i-handle yung mga tao ko. Ang ganda. Sobrang forward thinker mo. Tinker lang, walang action. Ang ganda, promise. Hindi lahat ganyan. Oo. Ako, hindi ako ganyan. More on YOLO. Siguro nga, Pero nakaka-inspire makita Mm-mm. na ganun ka mag-isip. Ang ganda, te. Yung mga experiences mo talaga yung magmamold sa'yo, sis. One last question to wrap things up. Go. How would you describe yung journey na napagdaanan mo? Ano yung message mo dun sa Franca dati? Kasi yung Franca dati, siguro nandyan, may nakikinig sa podcast na to, na nandun siya sa place kung nasan ka dati. Anong masasabi mo sa kanya dun sa tao na yun? God, hindi iiyak. Okay lang umiyak. Ayun, sa younger version ni Franca, magiging depressed ka, iiyak ka, madami kang pagdadaanan, madaming mambababa sa'yo. Didiscriminate ka, lahat ng negative things may kapalit yan na positive. Just believe in God. Just believe na, i-trust mo lang yung life mo with God's plan. Kasi kahit anong pilit mo na ito yung para sa'yo, kung hindi para sa'yo yun, magugulat ka na lang sa pinrepare ni Lord for you na much, much more better talaga. Yun yung message ko kay Franca. Iyak ka lang dyan. Basta magiging successful ka din. Tiwala lang. Ito. Take heart. Take heart. Oo. Ang ganda. What if ako yung iiyak? Promise, I'm so inspired. I just want to add, parang gusto ko ding sabihin na sa mga younger people out there, ang tagal bago ko natutunan to, na lahat ng tao may sasabihin sa'yo. So, hayaan mo lang sila. Kasi ikaw din may sinasabi ka sa kanila. Okay, gets naman. Kasi before yung yung stress ako, like, yun nga, may anxiety ako. Parang, lagi kong ino-overthink yung iisipin ng iba, which nakaka-apekto sa performance ko kapag ino-overthink ko yung isang bagay. Of course. Kasi what if maganda pala yung resulta? Tapos in-overthink mo. Sayang Pinangunahan mo. Oo. Nagsayang ka lang ng energy, positive naman pala yung yung resulta, 'di ba? So ayun, tanggapin mo na lang na lahat may masasabi sa iyo. And hanggang wala kang inaapakan na tao, continue mo lang. Gawin mo, just do you. Yun lang. And look at you now. Uy, ganda, fresh. Tapos ganyan pa itsura mo. Tapos 700K. Ay, sana all. Thank
Thank you so much, girl. Thank you. Doreen. Gusto ko yung catch-up natin podcast. Kaya nga, walang alam. Dito recorded. Pero ang saya. Oo, I'm so saya, inspired. oo. Sure ako. Hindi ko feel. Sure ako madami kang may inspire with this podcast. Excited to see the outcome. Direct. Cut. Direct. Ikaw na bahala. Back to you.